Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa The Cup Carl sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Dear Cup Carl, ako po si Elsa. Ang kwentong ibabahagi ko, Cup Carl, ay kwento ni Lolo Franklin. Si Lolo Franklin ay isang masipag at mabait na amahin sa 3 anak at asawa nito. Isang araw, mahal, malapit ng kolehiyo ni Ana. Medyo kailangan natin malaking halaga. Wika ng asawa niya. Huwag kayong mag-alala pa. Mag-working student po ako para kahit papano makatulong din sa matrikula ko. Wika ng anak nito. Di ako papayag na ganyan, anak. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Ako na magkakayod para sa matrikula mo. Wika ni Lolo Franklin. Makalipas ang 1 buwan. Habang nasa break time sa trabaho si Lolo Franklin. Paring Ray, baka may alam ka pang extra na trabaho. Pasok mo naman ako. Wika ni Lolo Franklin sa katrabaho nito. Wala pa, pre. Pero sabihan kita pag meron. Bakit kailangan mo pa ng extra trabaho okay naman sahod natin dito? Wika ni Lolo Ray. Magkukuliyo na kasi yung inaanak mo, pre. Kailangan ko ng extra para kahit papaano di ako mahirapan. Sagot ni Lolo Franklin. Oo nga pala, pre. Pagkukuliyo na pala yung inaanak mo, no? Sige, pre. Sabihan kita pag meron. Wika ni Lolo Ray. Makalipas ang 1 buwan na. Pre, kinausap ako ng pinsan ko. Baka daw gusto natin sumama sa trabaho niya. Kailangan daw ng tao doon . Nabanggit ko kasi na kailangan mo ng trabaho. Kaya kasama na rin din ako. Wika ni Lolo Ray. Ayos yan, pre. Kailan tayo magsisimula? Tanong ni Lolo Franklin. Sa susunod na linggo daw. Sagot ni Lolo Ray. Makalipas ang 1 buwan. Insan, ito si Franklin, kumpare ko. Wika ni Lolo Ray sa pinsan nito. Okay, ready na ba kayo? Tanong ng pinsan ni Lolo Ray. Nga pala, pinsan, ano trabaho natin? Tanong ni Lolo Ray. Basta, sumunod lang kayo sa instruction ng boss natin. Sumakay na kayo sa sasakyan. Utos ng pinsan nito. Nang sumakay na sina Lolo Franklin, hindi lang pala sila 3 ang nasa loob ng sasakyan. Habang naglalakbay na sina Lolo Franklin, ay napansin niya ang mga kasama nito na may mga baril. Makalipas ang 1 oras ng sa biyahe, nakarating na sina Lolo Franklin sa malaking bahay. Pre, jackpot tayo dito. Wika ni Lolo Ray kay Lolo Franklin. Pre, parang kinakabahan ako. Wika ni Lolo Franklin. Ano ka ba, pre? Huwag kang kabahan. Trabaho lang naman habol natin dito. Wika ni Lolo Ray. Maya-maya pa ay dumating na ang tinatawag nilang boss ng pinsan ni Lolo Ray. Kompleto na ba ang lahat? Wika nito. At sumagot naman ang pinsan ni Lolo Ray. Kompleto na, boss. Okay, sige. Doon tayo mag-usap sa taas. Utos ng boss nito.
Habang papasok sina Lolo Franklin at kaibigan nito, "Pinsan, dito na lang muna kayo sa labas." Utos ng pinsan ni Lolo Ray. Makalipas ang 2 oras, nagsilabasan na sila sa bahay na yon. "Sakay na kayo," wika ng pinsan ni Lolo Ray. Nang nasasakyan na sila, "Pinsan, ano trabahong gagawin natin?" tanong ni Lolo Ray. "Madali lang, ikakabisaduhin lang tayong daan," sagot ng pinsan ni Lolo Ray. "Ganun lang pre?" tanong ni Lolo Franklin. "Oo pre, madali lang 'di ba?" sagot nito. "Ilang araw tayo magkakabisado ng daan pre?" tanong ulit ni Lolo Franklin. "Baka abutin tayo ng 1 buwan," wika nito. "Nga pala insan, magkano naman araw natin dito?" tanong ni Lolo Ray sa pinsan nito. "Hindi tayo arawan. Bibigyan tayo ng 50,000 bawat isa sa atin at magkakaroon pa ng bonus yan pagkatapos," wika ng pinsan ni Lolo Ray. "Ha? 50,000?" wika ni Lolo Franklin habang gulat na gulat ito. "Bakit ganun kalaki ang bayad sa atin, insan?" wika ni Lolo Ray. "Basta," sagot ng pinsan nito. Makalipas ang 2 linggo. "Franklin, Ray, ito ng paunang bayad ni boss. 15,000," wika nito. "Grabe insan, wala man lang kahirap-hirap ang ginagawa natin ano?" wika ni Lolo Ray. "Oo naman, basta magkabisado lang tayo ng daan dito," wika ng pinsan nito. Kinagabihan, habang naghahapunan, "Mahal, ito na sahod ko sa isang sideline ko," wika ni Lolo Franklin sa asawa nito. "Naku mahal, ang laki naman ito. Mas malaki pa sa regular mong trabaho ah. Umamin ka nga, pumapasok ka na ba sa masamang gawain?" tanong ng asawa nito. "Mahal, di ko magagawang mga iniisip mo. Ang boss kasi namin ay isang mayaman sa kabilang bayan. At isa pa, matagal ng boss ng pinsan ni Ray yun eh," paliwanag ni Lolo Franklin sa asawa nito. Makalipas ang 1 linggo, habang nasasakyan na sina Lolo Franklin. "Oh, baka bukas na natin gawin ang event ha," wika ng pinsan ni Lolo Ray. "Ha? Anong event insan?" tanong ni Lolo Ray sa pinsan nito. "Basta, ikaw na magdadrive bukas insan ha," wika ng pinsan ni Lolo Ray. Habang nakatigil ang sasakyan sa harap ng bahay ng boss ni ng lolo, may lumapit na lalaki na galing sa loob ng bahay at may inabot na litrato sa pinsan ni ng Lolo Ray. "Yan ang target natin. Doon pa din sa dating lugar. Dalhin niyo doon ang bata, maliwanag," wika ng lalaki na nagaling sa loob ng bahay. "Okay boss, ako na bahala," wika ng pinsan ni Lolo Ray. At nagkatinginan sina Lolo Ray at Lolo Franklin. "Ngayon, alam niyo na ang gagawin niyo. Wala nang aatras. Kung ayaw niyo madamay ang pamilya niyo," pagbabanta ng lalaki. Sabay kasa ng baril. Dahil sa takot Kap Carl ay hindi na nakakibo ang dalawa. "Pinsan, pasensya na kayo. Trabaho lang," wika ng pinsan ni Lolo Ray sabay kasa ng baril. "Huwag kayong mag-alala. Pag nagawa na ng boss natin ang kailangan niyang gawin,
makakauwi kayo na walang iniisip at may hawak-hawak pa kayong malaking pera. Kaya bukas, magpaalam na kayo sa pamilya nyo. Baka ilang araw din tayo dun sa meeting place. Dagdag pa nito. Kap Carl, kaya pala may isang lugar silang kinakabisado. Dahil may dudukutin pala silang bata. Anak ng isang negosyante sa lugar na yon. Nang nakauwi na ang dalawa, "Ay, anong gagawin natin?" Tanong ni Lolo Franklin sa kumpare nito. Pinag-iisipan ko rin pre, kung tutuloy tayo o hindi. Kaso kung hindi tayo tutuloy, mapapahamak ang pamilya natin. Wika ni Lolo Ray kay Lolo Franklin. Wala tayong kawala dito pre. Kahit hindi natin gugustuhin, kailangan natin gawin. Kesa naman, madamay ang pamilya natin. Pasensya ka na pre. Di ko din kasi alam eh. Dagdag pa nito. Huwag ka na magpasensya pre. Pareho lang din tayong walang alam. Kung matutuloy to pre, wag na natin sabihin sa pamilya natin. Para di na lumala. Wika ng Lolo Franklin. Dumating na ang araw na kung saan dudukutin na nila ang bata. Habang nasa van sina Lolo Franklin at Lolo Ray. Ray, di ka na mag-drive. Alam mo naman ang gagawin. At huwag na huwag kang gagawa ng di maganda. Dahil may pagkalalagyan kayo ng kaibigan mo. Pagbabanta ng pinsan nito. Ikaw Franklin, dito ka lang sa loob. Dagdag pa nito. Nang lumabas na ang bata sa school nito, kasamang yaya, ay umatake na ang pinsan at ang iba pang kasamahan ni Lolo Franklin. Habang hawak-hawak ng pinsan ni Lolo Ray ang bata, ay agad niya itong binalandra ang bata sa van. At buti nga Kap Carl ay nasa loob din si Lolo Franklin. Kaya nasalo niya ang bata. Pre, wag naman saktan ng bata. Wika ni Lolo Franklin. Hawakan mo yan. Pag nakawala pa yan, lagot ka sa amin. Wika ng pinsan ni Lolo Ray. Ray, drive! Utos ng pinsan ni Lolo Ray. Habang nasa van, Kuya, wag mo saktan ng alaga ko. Wika ng ngayon ng bata. Ray, itabi mo. Utos ng pinsan ni Lolo Ray. Sabihan mo ang amo mo. Antayin ang tawag namin. At huwag na huwag magsusumbong sa mga pulis. Dahil kung gagawin niya yon, mayayari anak niya. At huwag na huwag kang mag-iingay dito. Dahil patay ka dito kung mag-iingay ka. Wika ng pinsan ni Lolo Ray. At umalis na ang van na sinasakyan ni Lolo Franklin. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong saktan. Pakawalan niyo na po ako. Pagmamakaawa ng bata habang umiiyak ito. Huwag ka nang umiyak. Di ka nila sasaktan. Nandito ako. Pabulong naman ni Lolo Franklin sa bata. Huwag ka mag-alala. Papakawalan ka namin pag nakuha na namin ang gusto namin sa papa mo. Wika ng kasamahan ni Lolo Franklin at sabay tawanan sila. Tiba-tiba tayo dito pre. Wika ng kasamahan ni Lolo Franklin. Dahil sa kakaiyak ng bata ay nagalit ang pinsan ni Lolo Ray. Manahimik ka! Ulyaw niya sa bata at sinampal niya ito. Pero
Sinangga ni Lolo Franklin ang kamay ng lalaki. Pre, wag naman. Bata lang to. Makukuha nyo din ang gusto nyo. Wika ni Lolo Franklin at tinitigan lang ng masama ng lalaki si Lolo Franklin. Huwag ka nang umiyak at huwag ka na matakot. Di ko hayaan na saktan ka nila. Pagpapakalma ni Lolo Franklin sa bata. Dumating ang gabi ay tinawagan na nila ang ama ng bata. Huwag niyong saktan ng anak ko. Ibibigay ko yung gusto niyo. Wika ng tatay ng bata. 10 milyon. Kailangan ko bukas. Wika ng boss ni Lolo Franklin. Kinabukasan ay nabigay na agad yung 10 milyon na hinihingi ng mga kidnapper. Pero Kap Carl, nabago na naman ang isip ng boss ni Lolo Franklin. Mr. Chu, nagbagong isip ko. Kailangan ko ulit ng 10 milyon mamayang gabi. Utos ng boss ni Lolo Franklin. Teka lang, usapan natin 10 milyon. Binigay naman namin yung gusto nyo Wika ng tatay ng bata. Pero, sige, bukas. Bukas na madaling araw, ako mismo magbibigay sa inyo. Wika ng tatay ng bata. Mabuti naman, madali ka palang kausap. Wika ng boss ni Lolo Franklin at sabay patay ng telepono. Binigay na ni Papa yung gusto nyo, pero hindi pa rin kayo tumupad sa usapan. Pagsisisihan nyo ito. Wika ng bata. Wala na magagawa yung tatay mo, bata. Dahil magiging sunod-sunuran na lang siya sa amin. Wika ng pinsan ni Lolo Ray. At sabay tawanan ang mga ito. Pangalawang araw at sumapit na ang hating gabi. At sila, Lolo Franklin, ay nakatulog ito habang nagbabantay ng bata. At bigla na lang nakarinig sila ng putok ng baril. Pre, ano yun? Wika ni Lolo Franklin kay Lolo Ray. Hindi ko alam, pre. Nakatulog din ako Sagot ni Lolo Franklin. Teka, asan yung bata? Tanong ni Lolo Ray kay Lolo Franklin. Patay, nalintikan na. Wala dito. Nakatulog din ako, pre. Wika ni Lolo Franklin. At dali-dali silang lumabas sa silid. Ano nangyari, insan? Wika ni Lolo Ray sa pinsan nito. May umatake na mabangis na hayop. Nadaling isang tropa natin. Sagot nito. Bumalik na kayo sa silid, insan. Bantayan niyo yung bata at baka makatakas pa. Utos ng pinsan ni Lolo Ray. At nagkatinginan sina Lolo Ray at Lolo Franklin. Dahil sa takot, di na nila sinabi na nawawala ang bata. Nang bumalik sina Lolo Franklin at Lolo Ray sa silid, ay nakita nila ang bata na nakaupo lang ito at nakangiti lamang ito sa dalawa. Habang nakangiti, andyan ka pala? Lumabas ka ba? Wika ni Lolo Franklin na nag-aalala. Bata, huwag kang lumabas ng silid May mabangis na hayop na umaatake. Paalala ni Lolo Ray sa bata. At tumingin lang ang bata sa kanila at ngumiti. Mga kuya, alam ko, di kayo masama. Nakita ko po kasi kung paano niyo ako protektahan sa mga yon. Pero bakit po kasama nila kayo? Tanong ng bata. Pasensya ka na, bata. Di rin namin gusto to. Kaso, naipit na din kami. Kailangan namin sumunod. Dahil pag hindi kami sumunod, mapapahamak ang pamilya namin.
Paliwanag ni Lolo Franklin at ngumiti ang bata. Huwag po kayong mag-alala. Natatapos din po ito. Wika ng bata. Nakangisi lang. Maya-maya pa ay may umatake na naman sa kanila. Hanggang sa unti-unti na babawasan ang mga kidnapper. Boss, iniisa-isa nila tayo. Sigaw ng pinsan ni Lolo Ray. Boss, aswang umatake sa atin. Sigaw din ng isang kasamaan ni Lolo Franklin. Hanggang sa tinalunan ito ng sigbin. Napatulala na lang ang lahat habang kinakagat-kagat siya ng sigbin. Pre, isang sigbin yan. Wika ni Lolo Ray kay Lolo Franklin. Dahil sa takot, di nakaimik si Lolo Franklin. Ano pa inaantay nyo? Baralin nyo na yan. Patayin nyo. Sigaw ng boss ni Lolo Franklin. At dali-dali naman pinagbabalik ng pinsan ni Lolo Ray si Pina. Maya-maya pa ay kinuha ng boss ni Lolo Franklin ang bata. Akin ng bata! Wika nito kay Lolo Franklin. Hindi pwede! Hindi mo makukuha ang batang to. Wika ni Lolo Franklin habang ang bata nasa likod nito. Ah, talaga ba? Ito bala, saluin mo. Wika ng boss ni Lolo Franklin. Nang akmang babarilin na si Lolo Franklin, ay dali-dali inagaw ni Lolo Ray ang baril sa boss nito. Nang nag-aagawan na ng baril, ay biglang nakarinig ng isang putok ng baril si Lolo at napansin niyang nangihina na si Lolo Ray. Nabaril pala ito ng pinsan niya. Ray! Sigaw ni Lolo Franklin. Nang papalapit na si Lolo Franklin kay Lolo Ray, Pep, dyan ka lang. Wika ng boss nito, sabay tutok ng baril kay Lolo Franklin. Ibigay mo na ang bata sa akin. Utos nito. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag ng pahamak ang batang to. Pananindigan ni Lolo Franklin. Oh, pagpapakabayani ka? Wika ng boss nito habang nakatutok ang baril kay Lolo Franklin. Maya-maya pa ay biglang may humawak sa kamay ng boss nila Lolo Franklin. Pinagbigyan ko kayo sa gusto nyo, pero hindi kayo tumupad sa usapan. Wika ng malaking nilalang. Dahil sa takot ay hindi na nakapagsalita ang boss ni Lolo at tumakbo na lang papalayo ang pinsan ni Lolo Ray. Maya-maya pa ay tinukot ng malaking nilalang ang puso ng boss ni Lolo Franklin. Gamit lamang ang mahaba at magtulos niyang kuko. Matagal na kaming nananahimik dahil gusto naming magbagong buhay. Gusto naming tahimik na buhay. Pero ito, anong ginagawa nyo? Ginugulo nyo kami. Wika ng aswang at walang kaabog-abog, nilantakan ng puso na dinukot sa boss ni Lolo Franklin. Nang lumapit ng aswang at sigbin sa lolo ko, ay walang takot niya itong hinarap. Mapapatay niyo muna ako bago niyo makuha ang batang ito. Dahil may mga anak din ako, kaya di ko hayaan na galawin niyo ang batang ito. Mapatayin niyo man ako, sisiguraduhin ko na kasama kayo. Matapang na pagbabanta ni Lolo Franklin sa dalawang nilalang. Ang tapang mo naman. Wika ng aswang at hinarap ng bata ang aswang. Huwag ka dyan bata, baka mapahamak ka. Wika ni Lolo Franklin. Huwag po kayong mag-alala kuya. Wika ng bata
At maya-maya pa ay biglang nagbago ang anyo ng bata. Naging matalas ang ipin at kuko nito. Humaba ang mga kamay at lumaki ang tenga nito. "Ah, aswang kayo?" Wika ni Lolo Franklin na nauutal dahil sa takot. Maya-maya pa ay dumating ang isang sigbin. Nahila-hila ang pinsan ni Lolo Ray. "Ah! Ah! Mga aswang kayo!" Sigaw nito at nilapitan ng bata ng anyong aswang, ang lalaki. Daddy, ang tagal ko lang hindi nakakatim ng tao. Pwede ba itong tumukot na lang sa akin? Tanong ng batang aswang sa ama nito. Sige anak, iparanas mo sa kanya ang dapat niyang maranasan. Wika ng amang aswang. Maya-maya pa ay unti-unti itong kinagat-kagat ng batang aswang, ang pinsan ni Lolo Ray. Masakit po ba? Wika ng batang aswang habang nakangisi. Parang awa niyo na. Huwag niyo akong patayin. Buong puso akong nagmamakaawa. Pagmamakaawa ng pinsan ni Lolo Ray. Hawa? Naawa ka bang tinukot mo ko? Naawa ka bang binaril mo ang pinsan mo? Naawa ka bang sa mga taong dinamay mo? Tanong ng batang aswang habang naglalaway ito. Dahil po sa wala naman po kayong puso, di ba? Akin na lang po yan. Parang masarap po yan eh. Wika niya habang nakangisi. Maya-maya pa ay hinukot ng batang aswang ang puso ng lalaki at nilantakan nito. Masarap ba anak? Tanong ng amang aswang. Opo daddy. Ang sarap-sarap po. Wika ng batang aswang na sarap sa kinakain nito. Maya-maya pa ay nagsalita si Lolo Franklin. "Maawa po kayo. Huwag niyo kaming patayin." Wika ni Lolo Franklin. Sino nagsabi na papatayin namin kayo? Alam ko, kayo nagprotekta sa anak ko. Kaya dahil dyan, makakauwi kayo ng buhay. At sa inyo na yan 3 milyon na yan. Ang hinihiling ko lang ay wala sana makakaalam sa nangyari dito. Wika ng amang aswang. Oo po, walang makakaalam. Wika ni Lolo Franklin na nanginginig pa. Maya-maya pa ay bumalik na sa tao ang anyo ng batang aswang. At ganito din ang amang aswang at ang dalawang sigbin ay naging anong tao din. Bale, yung yaya ay isang sigbin at ang mama ng bata. Maraming salamat po sa inyo kuya sa pagprotekta niyo po sa akin. Di ko po kayo makakalimutan. Wika ng bata. Dahil sa pagprotekta niyo sa anak ko, sa inyo na yan 3 milyon. Salamat sa pagprotekta sa anak ko. Wika ng ama ng bata. At dali-dali nila dinala sa ospital si Lolo Ray. Makalipas ang isang buwan ay nakalabas din si Lolo Ray sa ospital. Kaya kami nakakaahon sa buhay ay dahil sa binigay ng aswang kay Lolo Franklin at Lolo Ray. May mga aswang pala talaga na mabuti, Kap Carl. Akala ko puro sila masasama. Naging masama lang yung iba.
dahil sa kagagawan din ng mga tao. Ulit, ako po si Elsa at maraming salamat sa mga nakinig sa nakakatakot na kwento ni Lolo Franklin.